Magandang araw mga kaibigan. As usual, ating dark chocolate. So meron po tayong available stock. Ito po, bagong gawa. This is pure organic cacao tablia. So dito kayo mag-order yung gustong makatikim. 0916-9000-997. Baliktad lang po yun. Okay, gusto kong magbigay ng reaction sa post ni Banat Bay. Konting patutsada lang ni Banat Bay kay Bagong Lipunan. Ito, posted mga 1 hour ago. Sabi ni Banat Bay, kawawa ka naman, Bagong Lipunan. 187 na lang nanonood sa iyo. Paano kasi binild mo channel mo nakasabit kay Maharlika? Hindi ka lang kinampihan, inaway ka na. So, iniwan ka na ngayon. Buti pa, itigil mo na yan. Di ka uubra sa political vlogging. Mag-concentrate ka na lang sa budol project mo, baka sakali may mag-donate pa sa iyo pang hostel mo. Tapos mga emoji na nakatawa. Medyo ano rin itong si Banat Bay, may pagka okay? So that's normal sa social media. Konting away, konting kantsawan, ito na. So, ako, I don't know sa inyo, basta ako, naawa rin ako kay Bagong Lipunan. Personally, wala kaming away ni Bagong Lipunan. Kababayan ko siya dito sa Cagayan de Oro. Ngayon, dahil he made the choice, una, inaway niya itong mga Banatero brothers. Sinama niya si Jojo de Guzman. And then the worst, ito kay Maharlika. Nako. Naawa ko talaga sa kanya. So, dito muna tayo mag-concentrate kay Banat Bay na post. Sabi niya, binild up mo yung channel mo nakakabit kay Maharlika. Agree ba kayo? Ako, in a way, nung nagsimula si Bagong Lipunan, sarili niya talaga. Nung una, okay naman siya. But then, nung nag-tie up sila ni Maharlika, napansin ko nga, karamihan sa mga vlog niya is ini-expound niya yung mga expose ni Maharlika. Puring-puring nga siya kay Maharlika nung una eh. Bingo na naman si Maharlika. So, parehas kami ni Bagong Lipunan nung una na full support kami sa mga expose ni Maharlika. So ako, iisa lang ang source namin. Original source talaga itong si Maharlika dahil marami siyang mga puting ahas. So, from puting ahas, i-vlog ni Maharlika, yon, pick upin ng iba't ibang vloggers. Kasama na si Bagong Lipunan, kasama na ako, i-expose namin. So, ngayon, na biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kinontra o binatikos, inaway na ni Bagong Lipunan si Maharlika. Yun na, talagang kawawa na ngayon yung views ni, nung una, napakabilis, napakataas ang views ni Bagong Lipunan eh. Pinakamababa vlog niya, mga 20,000 views, pataas, 100,000 plus. Nung hindi pa siya nagsimula na makipag-away sa mga vloggers. Ngayon, hindi ko alam kung anong vlog itong sinasabi ni Banat Bay na 187 na lang ang nanonood sa iyo. Siguro ito yung pinaka-latest. Hindi ko pa nakita yung pinaka-latest vlog niya. Kahapon, yung pinaka-latest vlog niya nakita ko yung nagkita daw si Maharlika, Abel Bacudio at saka yung tax evader.
Kaunti lang din ang nanood nun. Then yung subscribers, nako, ang bilis pagbaba. Originally 122,000 ang highest subscribers ni Bagong Lipunan bago siya nakipag-away. Kahapon 198,000 na lang, pababa ng pababa. Baka ngayon lower na. Hindi ko pa na-check yung kanya. Kaya kawawa talaga siya in terms of number of subscribers dahil ang dami nang nag-unsubscribe. Lahat ng mga followers ng mga inaway niya ay talagang mag-unsubscribe sa yung mga loyal kay Maharlika, Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, and Jojo Di Guzman. Ala talaga. So, kawawa. So, hindi ka bagay, itigil mo na yan, sabi ni hindi ka bagay sa political vlogging. Agree ako doon. Kasi dapat dito sa para mga politiko is dapat hindi balat sibuyas. You must learn to tanggapin ang defeat kung kailangan tanggapin ang defeat. Ganyan yung mga politiko. Ang malaking pagkakamali ni Banat ba yung yung una, inaway niya yung Banatero Brothers. So, alam niya na mayroon ng sigalot sa relasyon niya kay Banat Bay. Bakit pumayag pa siya na nag-collab yung Banat Bay, Sasasot, Joey, and siya? Bakit siya pumayag doon? Dapat naging mas maingat sana kasi, di ba, doon na nagsimula nung na-corner siya doon, na parang napahiya. And then from there, inaasahan niya na kakampihan siya ni Maharlika, tutulungan siya ni Maharlika. Kaya lang itong si Maharlika, napakawais ito. Hindi aaksayahin ni Maharlika ang kanyang laway sa mga ganyang away-away lang na Si Maharlika po natin, ang ating hinahangaang Maharlika is focus sa national issues. Focus siya sa expose ng mga ginagawa ng administrasyon na dapat nating malaman. Dapat ganun. Issues based tayo, hindi itong personality based. Kaya lumalabas yan. Nagiging personal na itong banat ni Bagong Lipunan kay Maharlika. Which is, sana mabago pa ang ihip ng hangin. Ano sa tingin nyo? Meron pa bang pag-asa na magkabalikan sila? Kahit ito lang kung beyond repair na ang relationship ni Bagong Lipunan at Banat Bay. Wala, ang akin lang is dahil nasasayangan ako sa samahan ni Maharlika at Bagong Lipunan. So, sa tingin ko, meron pa naman Ang unang gumawa ng hakbang, si Bagong Lipunan. Dapat siya rin ang mag-exert ng effort to reconcile kung gusto niya. Ano man lang, tignan mo, hindi nag-rest back si Maharlika, hindi siya sumagot. Wala lang, tahimik lang si Maharlika. So, tingin ko, kung makaya ni Bagong Lipunan na mag-reach out kay Maharlika at humingi ng sorry, palagay ko, papatawarin niya ni Maharlika. Ano sa tingin niyo? Mag-sorry lang siya. Even not a public apology. Yung tawag, kasi naman sila na aminin niyang nagkamali siya at humingi ng tawad. And that's it. Tapos, itigil niya na yung paninira kay Maharlika dahil self-destruction yun yung ginagawa niya. So, sana maliwanagan itong si Bagong Lipunan bago mahuli
ang lahat at mapigilan ang pagbulusok ng kanyang career as a political vlogger. So, between Banat Bay and Bagong Lipunan, dito ako kay Banat Bay. Mas naniniwala ako dito. Between Bagong Lipunan and Maharlika, all out support ako kay Maharlika. These are genuine vloggers, political vloggers, Maharlika and Banat Bay. So, good luck sa iyo, kabayan Kaloy Roy. Sana maliwanagan ang isip mo at ma-arrest mo itong pagbaba ng viewership mo at iyong subscribers.